Hello mga ka-Lushroom! So ito yun kahapon. Ito yung part 2 natin. Anyway, bago ang lahat, nung dumating si Madam ay paalis kami noon. And then, sabi ng aking admin na si Lush Tinay is may pupunta nga daw at gusto nga daw magpa-removal dahil nga hindi daw siya makatulog ng maayos and masakit daw talaga, as in super sakit. Pero yung una at pangalawa kasi yung glue niya, yung una at yung pangalawa, iba yung glue niya nun eh. Itong last daw, sabi niya, nagpalit daw siya ng glue. Mas makapit daw ganun. At ayun nga, sinabi nga daw sa kanya ng lash artist niya na bago daw ang kanyang glue na gagamitin. And si client naman din kasi wala naman din siyang alam about sa mga ganitong bagay. So umokay siya. Sakit? Masakit siya pag nagagalaw siya. Parang pinutusok. Relax lang ha. Alam ko lang siya ng removal. Relax lang. Relax lang. Ito ako ginagabahan sa iyo. Anong sakit? Relax lang. Sakit talaga yan kasi namamagana siya. Ingat na nga ako eh. Parang hindi ka masaktan. Hindi okay lang. Sanay ka na masaktan. Relax lang ha. Ayun nga, sobra siya nasasaktan kapag kada kilos ko, kapag nagalagay ako ng eyelash removal, kaya sabi ko kay client na konting tiis lang at giginhawa na rin yung mata mo at makakatulog ka ng maayos at hindi ka na masasaktan. Nagsabihan ko nga pala siya dito na after nito ay ipa-check up niya agad para bibigyan siya ng gamot at ipahinga niya muna yung mata niya sa eyelash extension. At pag okay na ulit ang kanyang mata or natural lashes ay tsaka siya bumalik sa pag-eyelash extension. At syempre, kailangan na yung legit na yung pupuntahan niya at alam niyang safe na safe ang kanyang mata kahit medyo pricey. Ito nga sa part na to ay naglalagay ako ng removal, inaayos ko talaga. Sobrang gaan ng kamay ko dyan guys. Sobrang pag-iingat ko dito pero sobra rin siya nasasaktan. Sabi ko sa kanya, konting tiis lang madam at matatapos din tayo nito. Dito sa part na to, habang naglalagay ako ng eyelash removal, sobrang ramdam ko yung kapal ng glue na nilagay sa kanya. Yung tipong kala mo may pamintang durog, sobrang kapal ng glue. Ramdam mo yun guys kapag naglalagay ka ng eyelash removal. Sa kabilang part ang kanyang mata ay dito daw yung pinakamasakit na nararamdaman niya. Yung tipong kahit pumikit lang siya ay nakaramdam siya ng sakit. Kasi ito yung mata niya na bago pa lang tinutubuan ng kuliti. Kita naman sa video na nagsisimula na siyang mamaga. Actually, namamaga na nga din talaga siya. After 15 minutes or 10 minutes ay nagtanggalan na nga kami dito. Relax lang. Sakit? Hindi. Ito yung part na sobrang kapal ng glue. Dito kaya. Kabila. Grabe yung glue. Sabi ko lang pag naramdaman ko sobrang kapal ng glue. Sakit ba? After ito, pahinga mga tinanong ko
ko naman din si client, baka naman hindi mo nililinis yung extension mo kada gabi at umaga. Sabi naman niya, nililinis naman daw niya at alam naman daw niya yung tamang paglilinis ng eyelash extension at alam naman daw niya kung ano ang bawal at mali. Isa yon sa dahilan na may tendency ka magkaroon ng kulite kapag hindi mo nililinisan ng iyong eyelash extension. Ayun nga, na-share nga ni client sa akin na habang ginagawan nga daw siya nung artist is nararamdaman daw niya is kada lagay daw ay masakit as in mahapde and makati daw at ramdam daw niya yung tigas daw na nilalagay sa kanya. At dito ko na-shook. Grabe yung glue. Grabe, kitang-kita nyo yun. Ang daming natural lashes na natanggal. Ginawa pala sa kanya no lash artist ay inilagay lang, hindi siya nag-proper isolation. Ginawa pala ng kanyang lash artist ay inilagay sa extension pero hindi dinikit sa skin. Kaya ang nangyari sa isang bugkos na nilagay ng extension ng kanyang lash artist ay ipinatong niya. Kaya ang nangyari is maraming natural lashes ang nakadikit. Hindi niya in-isolate ang maayos. Hindi ako magaling na lash artist pero alam ko naman yung tama sa mali. Pero ito grabe sa lahat na na-encounter ko na ganito ang senaryo. Ito yung pinaka-worst talaga. Dahil sa isang bugkos na extension na nailagay sa kanya is ang daming natural lashes na nakasama na it's very wrong yun. Dapat is isa lang na natural lashes ang paglalagyan mo. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng isa, pero ito grabe ang dami. Kaya sabi ko kay client, ma'am, gagawin ko yung pinaka-the best ko para hindi madamay talaga yung natural lashes mo. Hindi ako nagmamagaling. Kasi yun ang turo sa akin ng mentor ko. Hindi pwede dalawa, hindi pwede tatlo. Kailangan isa lang, isang natural lashes lang ang pagpapatungan mo. Hindi nga dikit sa skin, pero lahat naman ng natural lashes ay nalagyan mo, pinagsama-sama mo sa isang extension na isang bugkos. 30 minutes na kami nagtatanggalan dito guys, as in, ang tagal na namin nagtatanggalan, mabuti nga nakakaya ni ma'am at natitiis ni yung client yung sakit na nararamdaman niya. Grabe yung pagdadasal namin dito ni Tinay habang tinatanggalan namin siya kasi ramdam namin yung sakit na nararamdaman niya kasi napapaaray talaga siya guys, napapaaray talaga siya. At ito yung sinasabi ko sa inyo na isang bugkos pero ang daming lashes na nakadikit na nakasama sa isang bugkos lang ng extension. Sa isang extension, ang daming buhok na nilag. Natural lash na yan. Oo, yung malilit. Oo, natural lashes niya yan. Diba, ang dami. Apat yan. Diba? Ang dami. Hindi siya naka-proper isolation. Ito yung part na sobrang nahihirapan ako ng sobra. Ito yung nilagay niya extension. Isa lang yan. Isa lang yung nilagay. Pero, yung isang lagay, pero ang dami. So, ito yung... Nakita nyo yun, yung natural lashes ni client na pinagsama-sama niya sa isang lagay ng eyelash extension. Yung extension na nilagay niya is madami. At sobrang kapal ng glue. Kitang-kita nyo naman, di ba? Grabe, hindi lang isang natural lashes yan. Kundi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lashes pinagsama-sama niya sa isang lagay lang. Paano ko nalaman? Binilang ko siya. Binilang ko talaga siya at sinabi ko doon sa kliyente na ang daming natural lash na magkakasama sa isang lagay, which is very wrong, very wrong. O baka sabihin nyo, nagmamagaling ako, kahit baguhan, alam mo yan. Alam na mali yan. Yan na dyan na dikit yung extension. Dapat isa lang din. At hindi dapat ganito karami. Yes, dapat hindi ganyan kadami. Kung ganyan kadami, dapat kakayanin ng isang natural lashes ang ilalagay mo, hindi siya babagsak. Yan, guys. Ayun, tissue. Ito yung extension na tinanggal natin sa file niya. Sobrang grabe. Zoom mo kami. Kita nyo ba? Zoom mo pa. Ayan, diba? Sobrang grabe. At ayun na nga, natanggal na nga natin yung natitirang pasaway na lash extension ni client. At ngayon ay magsashampuhan na tayo. Natanong ko nga pala dito si client kung nasasaktan ba siya sa ginagawa kong paglilinis ng kanyang lashes or pagsashampoo. Pero hindi naman daw masakit. Yun nga lang, pag natatamaan daw talaga yung part na meron siyang kuliti is medyo nakakaramdam siya ng konting sakit. At ayun na nga, tapos na kami dito. Sabi nga ni client ay guminhawa na daw kanyang mata. At bukas nga daw, ipapacheck up nga daw niya agad-agad para mabigyan siya ng gamot. At ayun na nga, thank you madam at pinagkatiwalaan mo ako sa iyong pilik mata. At dahil napanood mo ang video na to at hindi ka pa mag-follow, baka sign mo na to. Please like, comment, and share the love.